Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madali na maliitin ka sa kakayahan mo. At mas lalong hindi madali na maliitin ka dahil lamang sa kasarian mo. Ikaw kapuso, kaya mo bang patunayan sa kanila na kaya mo anuman ang kasarian mo? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Tracy, single mom at isang strong and independent woman na gustong may marating na malaki sa buhay. 30 anyos ako nang nasubok ang kakayahan ko bilang isang babae. Sinubok yon ang katrabaho kong si Ringo Papadudut. Mas matanda lamang ng 5 taon sa akin at nakasabayan ko siya sa pag-a-apply sa trabaho. Sabay na rin kaming natanggap at mas marami siyang experiences pagdating sa trabahong pinasok namin, pero nabanggit na mga ka-work ko na mas magaling ako sa kanya. Natuwa naman ako lalo't gusto kong maagang ma-promote, Papa Dudut. At bilang isang single mom kasi ay gusto ko noon na mabigyan ng magandang future ang anak ko. Lalo't mag-isa ko lang naman siyang binubuhay. Kaya naman lahat ng effort ay ginawa ko, masigurado lamang na magkakaroon ako ng magandang posisyon sa trabaho, na magbibigay sa akin ng magandang sahod and secured na future para sa anak ko. Hindi lang ako noon ang gusto ng promotion. Isa na si Ringo noon sa nakalaban ko sa promotion. Kahit sabihin nga na mas magaling ako sa kanya sa trabaho ko, pero mas pabor naman noon sa kanya lagi ang boss ko. Sinabi ng iba na madalas daw silang nakikitang magkasama after work papunta sa mga bar kung saan ay malaya silang nakakapang babae. Hindi ko naman yon magawa noong kasama ang boss ko dahil ilag siya sa mga babaeng katulad ko. Nasabi nga rin niya dati na para sa kanya ang mga babae dapat nasa bahay lamang at inaasikaso ang mga asawa at anak nila. Nasaktan ako dahil pakiramdam ko ang baba ng tingin niya sa aming mga babae. Napakahirap maging babae sa trabaho noon. Pakiramdam ng ilan ay mahina kami at bagay lang kami sa bahay. Ang gusto ko noon ay baguhin yon at ipakita sa kanila na bilang isang babae ay kaya kong sumabay sa mga lalaki o kaya ko silang maungusan. Yo! Huwag mo ako ma-yo-yo dyan, ha? Init agad ng ulo ah. May buwa ng dalaw. O buntis ka na naman. Wala kang pakialam sa nangyayari sa matres ko. Mag-usap tayo. Kung di rin naman matres mo yung pag-uusapan natin, pas na lang. Alam mo, napakabastos mo talaga. Nagbibiro lang po. Ano ba yun? Lumabas ng stats kahapon, ah. Oo nga eh. So ba't di mo sinabi sa akin? Ay, kailangan ba? Alam mong kailangan kong gawan ng report yon, di ba? Oo pala. Nakalimutan ko lang. Pwede mo nang gawin ngayon. Teka, hanapin ko sa drawer ko. Feeling ko andun pa yun Friday ngayon. Alam mong tambak ako sa trabaho. Kung kahapon mo pa sana binigay sa akin, edi nagawa ko na sana. Sa nakalimutan ko nga eh. Umaga pa raw sa'yo inabot ni Jen. Sabi niya na pirmahan mo na at iabot sa akin. Tumango ka lang raw. Hinayaan mo lang daw na matenga sa mesa mo. Tinawag ako ni sir eh. Pagbalik ko ng mesa, nakalimutan ko na. Lagi na lang ganyan ang dahilan mo eh. Laging si sir ang alibay mo kapag may nakakalimutan kang gawin na trabaho. Nakakasawa na. Kung magalit ka naman dyan, akala mo girlfriend kita. Pinababayaan mo kasi trabaho mo. Oh, di ba parang girlfriend lang o nanay? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Ringo. Gawin mo na. Gagawin ko na nga. Heto na nga eh. Dahil sa'yo naapektuhan ang trabaho ko. Ngayon kailangan ko mag-OT para lang magawa yung report ng stats na yan. Buti sana kung with pay eh, pero hindi. Gagawin na nga, di ba? Bakit kailangan magbunga nga ka pa dyan? Kasi napupuno na ako sa'yo. Dahil sa kapabayaan mo, nadadamay ako. Ilang beses na to, Ringo.
Kaya nga, sorry eh. Okay na ba? Alam mo, hindi pa rin. Hindi talaga enough yung sorry mo. So ano na? Kailangan lumuhod ako? Magmakaawa para patawarin mo? Ang sinasabi ko lang, seryosohin mo ang trabaho mo para di ka na makagambala ng ibang tao. Siniseryoso ko naman ah. Ganyan ba ang pagsiseryoso? Lagi ka nalang umaalis sa mesa mo para makipagkwentuhan sa boss natin. Ah, inggit. Kaya naman pala. Di ako naiinggit sa pagiging irresponsable mo. Naiinggit ka kasi close kami ni sir. Kayo, hindi. Mas lalong hindi. Ba't ako maiinggit sa pagiging sip-sip mo? Di naman ako sip-sip. Sadyang paborito lang ako ni sir. Di kasi ako katulad mong uptight. Hindi ka ba nahihiya na kaya ka lang nasa posisyon mo dahil paborito ka ng boss natin? Ito ang realidad, Tracy. Kanya-kanyang kapit lang yan para mapansin ka. Hindi yan ang realidad na gusto ko. Hindi ako gagaya sa'yo. May dignidad pa ako. Saan ka dadali ng dignidad mo? Gusto mong ma-promote, di ba? Gagalingan ko sa trabaho ko. Ipapakita ko sa boss natin na ako ang karapat-dapat sa promotion at hindi ikaw. Alam mo, kailangan mo ring lumapit-lapit sa boss natin. Di e-epek yung pagiging magaling mo kung kulang ka sa pakikisama at karisma. Hindi na nga pakikisama yung ginagawa mo eh. Sumisip-sip ka na. Kahit buong buhay pa ako maging sip-sip, gagawin ko kung yan ang paraan para umangat ako sa pwesto ko. Di ba may anak ka na? Bakit di siya ang gawin mong inspirasyon para sumipsip? May anak ako at gusto kong maging magandang ehemplo sa kanya. Gusto kong ituro sa kanya na... Oo na lang. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Baka sabihin mo sexist ako o kung ano man. Bumalik ka na sa mesa mo at magtrabaho ka na. Baka sakaling mapansin ng boss natin yung kasipagan mo. Malay mo, next time, ikaw naman yung maging body-body niya. Nainis ako kay Ringo dahil sa kapabayaan niya, Papa Dudut. Kailangan ko tuloy mag-OT, Papa Dudut, ng araw na yon. Hindi ko tuloy nasundo ang anak ko at nagtampo sa akin ang anak ko dahil plano pa naman namin na pumunta ng mall para bilhin ang laruan na gusto niya. Nagpatong-patong na noon ang galit ko dahil sa naging kapabayaan ni Ringo. Tuloy ay naperwisyo ako. Ako yung tipo ng babae na maayos pagdating sa pag-i-schedule ng mga dapat gawin. At sinisiguro ko noon na maayos kong natatraffic lahat ng kailangan kong gawin sa trabaho. Pero may mga taong katulad ni Ringo na dahilan kung bakit nasisira ang schedule ko. Hindi ko nga noon maintindihan kung saan nakakakuha si Ringo ng lakas ng loob para pabayaan ang trabaho niya. Kahit alam niyang marami ang naapektuhan. Magaling naman siya at aminado naman ako noon, pero kapag napangunahan na siya noon ang katamaran at pagiging sip-sip sa boss namin ay nasisira na ang lahat. Dalawa na lamang kami noon sa office ng kaibigan kong si Bea at siyang naging BFF ko noon sa opisina. Mas nauna lang ako sa kanya ng ilang buwan sa trabaho. Pero mas nauna akong na-promote kesa sa kanya. Hindi naman sumama ang loob noon ni Bea dahil alam niyang deserving ako sa posisyon ko. Malaki ang suporta niya noon sa akin para ma-promote pang muli. Ayaw niya noon na ma-promote si Ringo dahil tulad ko ay nakaramdam din si Bea ng pangmamaliit sa kakayahan niya bilang isang babae. Kaya sinabi niya sa akin na gawin ko ang lahat para isa man sa amin ay mailagay sa mataas na pwesto para mapatunayan namin sa aming opisina na hindi lang lalaki noon ang dapat mabigyan ng magandang trabaho. Karamihan kasi noon sa trabaho namin ay mga lalaki at sila madalas ang nabibigyan noon ng boss namin ng pabor at ng promotion. Patapos ka na ba dyan, Tracy? Hindi pa. Gusto mo tulungan kita? Hindi na. Trabaho ko to. Saka alam ko marami ka rin ginawa kanina. Okay lang naman ako. Natapos ko na rin naman eh. Tsaka hindi pa ako makakauwi kasi tingnan mo oh, umuulan na. Naiwan ko yung payong ko sa bahay. Ha? Umuulan na? Hindi mo na napansin ano. Masyado ka kasing nakatutok dyan sa ginagawa mo eh. Nakakainis kasi ang si Ringo eh. Oh, ano na naman ba ginawa niya? Ah, wala ka pala kanina nung nagkasagutan kami. Nagkasagutan kayo? Na naman? Uy, chika mo na, dali. Paano ba naman kasi?
Nakalimutan na naman niyang ibigay sa akin yung stats na inabot sa kanya ni Jen. Na naman? Eh di ba sinabihan na niya si Jen? Ilang beses na yan ah. Alam mo namang takot si Jen sa kanya. Kapag pinagsabihan si Ringo sa gagawin na may personal agad. Nasasaling kasi ang ego. Ayaw niya kasing napagsasabihan siya ng babae. Wala akong oras sa ego niya ha. Kapag trabaho, trabaho lang dapat. Tapos kinumpronta mo siya. Malamang! Sobra na eh! Ilang beses nang nadedelay ang reports ko dahil sa kanya. Buti sana kung siya sumasalo ng galit ni Sir eh. Ako naman. Next time kaya ipadaan na lang sa'yo ni Jen. Huwag na dyan sa Ringo na yan. Sinabi ko na yan kay Jen, pero takot nga siya kay Ringo. Naiintindihan ko naman siya. Minsan kasi nung nagsumbong si Jen sa akin dahil dun sa di niya pinasa, sinugod siya ni Ringo. Napakabastos talaga ng Ringo na yan, no? Siya na nga ang mali, siya pang may ganang manugod. Sabi mo nga, nasaling ang ego niya. Tama ka nga, may issue siya sa pag-take ng command sa mga babae. Napaka-fragile talaga ng ego ng mga lalaki. Mas matitake pa nila na tuhuran mo sila kaysa salingin ang ego nila. Sinabi mo pa. Sinubukan ko na magsumbong kay Sir dati. Dinedma lang ako, hayaan ko na raw. Maliit lang daw na bagay. Palibasa kasi close sila eh, no? Yan pa nga ang pinaglalaban ni Ringo eh. Porke close sila, kaya lagi siyang absuelto sa mga mali niya. Yan na rin kasi ang sistema dito. Wala na tayong magagawa. Politika talaga kahit dito sa opisina. Kaya ako naiinis kasi di sila fair lumaban. Kawawa tayong mga nagigipit dahil sa mga pagsipsip ng iba. Ay, ang lungkot ng realidad para sa ating nagtatrabaho ng patas. Ang lungkot talaga, lalo na sa ating mga babae. Oo nga. Tapos yung boss pa natin, lagi tayong dinadaw ng mga babae. Bakit daw nasa opisina tayo? Eh dapat nasa bahay tayo at nagwawalis. O di ba? Napakabastos. Kaya lang naman nag-hire ng babae dito para bumango ang pangalan ng opisina natin sa labas. Kaya nga ako natatakot eh. Kung ganito na lang lagi ang kalakaran, paano pa makakaahon ng mga kababaihan? Mas mataas na di hamak ang evaluation mo kaysa kay Ringo, no? Pero mas maganda ang commendation ni Sir sa kanya. Sorry, Tracy, ha? Bakit ka magsusorry eh? Wala ka namang kasalanan. Wala kasi ako may tulong sa'yo eh. Okay na sa akin yung nakikinig ka. Okay na sa akin na may napagsasabihan ako ng sama ng loob ko. Pero alam mo, may idea ako. Ano yun? Paano kaya kung gumawa tayo ng paraan para matanggal ang Ringo na yan? O kaya kahit masuspend man lang para masira yung record niya. Maungusan mo na siya sa promotion. Parang nakakatakot naman yan. Wala namang nakakatakot doon. Iipunin lang natin yung mga maling ginagawa ni Ringo sa trabaho at ire-report natin sa HR. Tama lang naman siguro yun, di ba? Sa tingin mo makakakuha tayo ng pwede nating i-report sa HR? Kalat na ang kalokohan ni Ringo, no? Madali lang yun. Hala, lumakas pa lalo yung ulan. Ay girl, sign niya na wag muna tayong umuwi para mapag-usapan natin yung plano natin sa Ringo na yan. Natuwa ako sa kinalabasan ng pag-uusap namin ni Bea, Papa Dudut. Hindi ko po inakalang pati pala siya ay may lihim na inis kay Ringo. Hindi naman ako masamang tao, Papa Dudut. Naisip ko rin lang kasi na tama naman ang sinabi ni Bea. Oras na rin noon para may umabante para sa tama. Marami nang ginawang mali si Ringo sa opisina pero lahat ng iyon ay napagtatakpan dahil close sila ng boss namin. Aminado rin ako na ego ko ang drive para sundin ang pinayo ni Bea. Nasaling din ang ego ko syempre, babae naman ako pero meron din naman akong ego na pinoprotektahan. Hindi ako pumayag noon na isang katulad lamang ni Ringo ang sisira noon. Akala noon ni Ringo siya lang ang may ego na natatamaan kapag nagkakaproblema kaming dalawa, ako rin kaya. Kaya naman naisip ko na HR ang makakatulong sa issues ko kay Ringo. Plinano namin ni Bea ang dapat gawin para masiguradong masuspende si Ringo. Gabi na siguro nang matapos kami. Nagpatila din kasi kami ng ulan at pagka-uwi ko ng bahay ay nakatanggap kagad ako ng tawag sa boss ko. Pinagalitan niya ako dahil sa na-late na pag-send ko ng report. Sinubukan kong sabihin na si Ringo ang may kasalanan kung bakit ako na-late nag-send pero hindi niya ako binigyan ng chance na magsalita. Para sa kanya noon ako ang may mali dahil sa akin ang endpoint ng reports.
Sinisisi niya ako dahil mas marami pa raw akong time na magpaganda o makipagkwentuhan sa mga katrabaho kong babae. Kinumpara pa niya ako kay Ringo na pulido raw kung magtrabaho. Nagngingit-ngit ako sa galit kung alam lamang niya kung ano ang nangyari. Ewan ko na lang kung kakampihan at pupuriin pa niya si Ringo. Humingi na lamang ako noon ng sorry at bago niya binaba ang tawag ay nakarinig pa ako ng mura na galing sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mas lalo akong ginanahang gumawa ng paraan para masuspend o matanggal sa trabaho si Ringo. Pinag-usapan namin ni Bea ang gagawin at marami kaming ginawang reports tungkol sa mga maling ginagawa ni Ringo sa oras ng kanyang trabaho. Maraming beses siyang hindi nagta-time in kapag nalilate siya at sinasabi niya noon na may problema raw ang biometrics, kaya hindi siya nakapag-time in. Madalas din siyang nag-early out noon at tinutulungan po ako ni Bea kung paano namin yon mapapatunayan sa aming HR. Sinag din namin ang search history niya sa kanyang computer at lagi po siyang nanonood ng mga malalaswa at mga illegal sites na naging dahilan para mapasukan ng virus ang gamit niya noong computer. At dahil doon ay na-compromise ang mga save files. Nagda-download din siya ng mga illegal na mga software gamit ang internet at equipment ng opisina na ginagamit niya para sa kanyang negosyo. Doon kami nadali ang i-corner siya, papadudot. Doon pa lamang ay alam na naming pwede na siyang matanggal. Chinek din kasi namin ang company policy at pwede na yung maging basihan ng suspension niya o pagkakatanggal. Hindi na kami nagsayang pa ng oras, papadudot. Nireport naming lahat ang mga yon sa HR. Nakahinga kami ng maluwag noong nakapagsumbong na kami at nagyose muna kami sa rooftop ni Bea at saka pinagkwentuhan pa ang mga anomalyang ginagawa noon ni Ringo. Hindi lang namin maintindihan kung bakit hindi yon nakarating sa boss namin, lalo't alam na pala ng mga kaopisina namin yon. Doon kami nakaramdam ng lungkot, papadudot. Magaling lang talaga siguro noong makisama si Ringo kaya hinahayaan lamang siya ng mga katrabaho namin. Yon ang malungkot na realidad na kinaharap namin noon. Noong bumalik na kami sa aming mga mesa ay nadatnan namin si Ringo na wala pang alam sa ginawa namin. Akala namin noon ay maaaksyonan kaagad ang nireport namin pero hindi. Lumipas pa nga ang isang linggo at saka yun nakarating kay Ringo at pinatawag siya sa HR at nakausap din ng boss namin, papadudot. Kanina pa sila nag-uusap ah. Masususpend na kaya si Ringo? Sa dami ng ginawa niya, baka nga matanggal pa siya eh. Bakit kaya hindi ako nakakaramdam ng awa sa kanya? Ba't tayo maawa sa taong gumagawa ng mali? Siyempre, tao lang naman ako, no? Dahil sa atin, mawawalan siya ng trabaho. Siya ang dahilan kung bakit siya mawawalan ng trabaho. Tayo ba'y gumawa ng mali? Hindi naman, di ba? Choice niya yun. Kung sa bagay. Ay, malalaman kaya niya na tayong nagsumbong? Sabi ng HR, hindi naman. Girl, lumabas na sa office na Sir at Ringo. Oh, ba't parang masaya pa si Ringo? Papalapit na siya rito. Uy, mauna na ako sa table ko, ha? Sige, sige. Oh, kinausap ako ng HR. Ah, talaga? May nag-report daw sa akin. Anong sabi? Marami. Basta, gusto ako masuspend ng HR. Wow! Mabuti na lang at dumating si Sir. Hindi ka masususpend? Sa tingin mo? Siyempre, pinagtanggol ako ni Sir. Hindi ba parang unfair yon? Mas unfair kaysa sa ginawa mong pangtatraidor sa akin? Tracy, alam kong ikaw ang nag-report sa akin. Ako nga, may problema ba? Napundi ko na ba talaga ang ego mo? Kaya gusto mo na akong sirain? Ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo. Kung di ka gumagawa ng mali rito sa opisina, hindi ka mahahanapan ng butas. Ikaw ang gumawa ng butas.
Talagang ayaw mong tanggapin ang mga mali mo, no? Tanggap ko naman. Di tanggapin mo kung masususpend ka o matatanggal. Yan naman ang di ko tanggap. Well, bahala na ang HR sa'yo. Sigurado naman akong gagawin nila kung ano yung tama. Ginawa naman na nila ang tama. Suspended ako. Good for you! With pay. Thank you ah. Saan pa maganda magbakasyon? Hindi ka man lang nag-worry sa mangyayari sa records mo after ng suspension mo? Hindi. Hindi ka nag-worry na dahil sa suspension mo hindi ka mapopromote? Hindi. Alam kong di ako papabayaan ni sir. Ganyang kakakampante sa pagiging sip-sip mo? Oo. Ikaw, kampante ka ba talaga na sa pagsusumbong mo mapapahamak ako? Kasi tama ako sa ginawa ko. Tama ka man o ako yung mali, di mo ako basta-bastang masisira. Kakampi ko ang boss natin. Baka lang nakakalimutan mo. Yan lang naman ang hawak mo, Ringo. Ikaw, kahit anong hawak mong ebidensya laban sa akin, talo ka pa rin. Tingnan natin. Hindi ako takot sa'yo. Yan ang pagkakamali mo. Anong ibig mong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin, tignan na lang natin. O siya, magre-ready pa ako sa bakasyon ko. Saan kaya ako pupunta? Sa impyerno. Libre ka ron. Doon ba tayo magde-date? May discount ka ron for sure. Makipag-date ka kay Judas. Judas? Yung traidor? Mas bagay kung kayo ang mag-date. May something in common naman na kayo eh. Bye! Papadudot, hindi naman ako kinabahan sa sinabi ni Ringo. Alam kong nasa side ko noon ng tama at wala naman akong ginawang mali o masama sa trabaho. Kampante ako noon na walang mangyayari sa akin at malinis akong magtrabaho at base sa records ko noon ay walang makikitang butas si Ringo para gamitin laban sa akin. Sa paglipas ng mga araw at linggo ay wala namang nangyaring masama sa akin, papadudot. Nang nakabalik na si Ringo after ng suspension niya, ay doon na siya nagsimulang magparinig at may halong pagbabanta pa ang mga salita niya. Hindi naman ako natakot. Sinabi ko nga na wala naman akong dapat na ikatakot dahil wala akong ginagawang mali. Pinagbutihan ko pa ang trabaho ko para lamang mapahiya siya lalo. Pinagbutihan ko pa ang trabaho ko para hindi ako makitaan ng butas ng demonyong si Ringo. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako noong nasuspend si Bea ng 2 linggo. Nalaman kasi ni Ringo na kasama ko si Bea sa pag-report sa kanya sa HR. Panayang iyak ni Bea dahil hindi niya inakalang sa maliit na bagay lang ay masususpend siya. Naawa ko sa kanya dahil no pay pa ang suspension na pinataw sa kanya. Dahil lang yon sa pagbibenta niya minsan ng mga ginawa niyang bracelet sa trabaho. Bawal daw kasi yon. Isang beses lang ginawa at noong sinita siya ng boss namin ay tinigil na kaagad niya. Akala namin noon ay mapapalampas na yon pero hindi pala. Inungkat yun ni Ringo at nakakainis lang na isipin kung gaano kalawak ang politika sa trabaho. Mas di hamak na mabigat ang ginawang mali ni Ringo pero mas mabigat ang naging parusa para kay Bea. Doon ako kinabahan. Tama nga naman si Ringo. Hawak niya noon ng braso ng boss namin at kaya niyang pasunurin noon ang boss namin. Ringo! Good morning, ganda! Suspended ako! Wow! Congrats! Keep it up! Hindi ka nakakatuwa. Kapal ng mukha mo. Sobra ka na. At least makakapagbakasyon ka na. Yun nga lang, without pay. Dahil lang sa 3 pirasong coupon band at 2 paper clips na inuwi ko, masususpend ako without pay? Para yun sa report na kinailangan kong iuwi dahil hindi ako pwedeng magstay after work dahil may sakit ang anak ko. Bakit mo kasi inuwi? Pwede namang dito mo na lang ginawa ang trabaho mo, di ba? Nasabihan ka pa tuloy ng boss natin na magnanakaw. Kung inagahan mong tapusin yung mga kailangan mong pirmahan, di sana nagawa ko rito sa office yung reports na kailangan kong gawin. Aba, bakit bumabalik sa akin? Di mo ba kayang tanggapin na mali ka? Di ko matatanggap. Sobra namang laki ng ego mo. Tinalo mo pa yung sa akin. Babae ka ba talaga? Patingin nga.
Pasilip, dali! Bastos ka talagang demonyo ka! Walang kinalaman gender ko rito! Ang sa akin lang, di ka marunong makisama. Ayan tuloy, diyan kita nadali. Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Hindi ka marunong lumaban ng patas? Eh kung di ka lang masyadong pakialamera, di naman mangyayari sa'yo ito ngayon. Pinuna ko lang kung ano yung mali mo. Pinuna ko rin kung ano yung mali mo. Patas lang yun. Patas? Asan doon ang patas? Pareho tayong nasuspend. Quits na tayo. Nasuspend ka dahil sa pagtatamper mo sa biometrics? Nanonood ka ng mga malalaswang video sa isang illegal na site? Nakasira ka ng maraming files dito sa opisina? Marami ka pang ginawang mali pero anong parusa sa'yo? Suspension with pay! Tapos ako, dahil lang dun sa coupon band at paper clips, masususpend without pay? Asan dun ang patas? Aba malay ko. HR ang nag-decide. Sa kanila ka magalit. Alam mo kung anong ginawa mo, Ringo! Alam mo! Eh kahit naman alam ko, wala ka na rin namang magagawa. Eh andyan na eh. Nangyayari na eh. Tanggapin mo na lang. Napaka walang hiya mo! Hindi ka kasi marunong makisama. Sisihin mo na lang ang sarili mo. Kung nanahimik ka na lang sana katulad ng iba, eh di hindi sana nangyari yan sa'yo. Hindi ako katulad nila na takot sa'yo. Hindi mo ako basta-basta mapapatahimik. Ewan ko ba kung bakit ang tapang-tapang mo? Mabuti pa yung ibang babae rito, marunong sumunod. Huwag mo akong igaya sa kanila. Gumaya ka sa kanila. Kung di ka kasi matapang, kung di ka masyadong lumalaban, peaceful sana ang buhay mo rito. Baka pagbigyan pa kita sa mga gusto mo. Pero hindi eh. Masyado kang bilib sa sarili mo. Kung meron mang masyadong bilib sa sarili rito, ikaw yon. Oo, kasi alam kong magaling ako. Kahit may mga pagkakamali ako, nakakabawi ako. Nakakabawi dahil sa galing mo? Ha! Sip-sip ka lang, Ringo! Sip-sip! Kaya ka nakakabawi kasi panay ang dikit mo sa boss natin. Kasalanan ko ba kung paborito ako? Kung laging ako ang pinapaboran at hindi ikaw? Kasalanan ko nga siguro. Kasalanan ko na pangarapin na magiging patas ang mundo para sa mga katulad kong babae. Papadudot naging close naman kami ni Ringo dati at may time pa na nagkagustuhan kaming dalawa pero hindi po yon natuloy. Sinabi niya masyado raw akong dominante para sa kanya at inutusan niya akong maging submissive para mag-work daw ang relationship namin kung magiging kami man. Yun daw kasi ang sikreto ng matagalang relasyon at tested na raw yon. Sinabi nga rin niya na kapag masyadong alpha ang babae walang nagtatagal na lalaki. Hindi ko po yun nagustuhan. Nakipag-argue ako sa kanya tungkol sa usaping yon at hindi niya yon nagustuhan. Alam kong nasaling ko ang pagkalalaki niya sa mga sinabi ko. Hindi kami nagkasundo, papadudot, at nainis siya sa akin dahil hindi niya ako napasunod. Doon ako nag-decide na huwag nang ituloy ang panliligaw niya. Hiningan pa niya ako ng chance pero tumanggi pa nga ako. Nakita ko na kasi kung ano ang magiging buhay ko kasama siya at na-turn off ako sa mga paniniwala niya pagdating sa mga babae. Mas lalo tuloy siyang nagalit sa akin, papadudot. Nang mga sumunod na araw ay nalaman kong pinagkakalat niyang siya raw ang tumapos sa namamagitan sa amin dahil demanding ako at may pagka-psychotic daw. Pinagkalat pa niya na nagalaw na niya ako at hindi raw siya natuwa. Hindi po yun totoo, papadudot, at nihawakan ang kamay ko ay hindi niya nagawa dahil kinikilala ko pa lamang siya noon. Nainsulto ako noon pero hindi ko na pinatulan pa. Mas lalo lamang siyang nainis sa akin kasi hindi ko pinansin lahat ng pangiinsulto niya sa akin. Mula noon ay pinag-initan na niya ako. Lagi niya akong ginigipit noon at dinadamay pa niya ang boss namin para mas lalo akong mahirapan. Nagkataon pa na mesogynis ang boss ko kaya hindi sila nahirapang magkasundo para pahirapan ang buhay ko sa opisina. Madalas nila akong paringgan noon na tatanda daw akong dalaga dahil sa pag-uugali ko, papadudot. Wala raw tatagal sa akin dahil ayaw ng mga lalaki ang isang katulad kong klase ng babae, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na suspend po ako ng 3 weeks at alam kong hindi po yon makatarungan.
pero wala akong nagawa. Nakatikom kasi ang bibig ng mga tao sa opisina kahit alam nilang may mali na. Naintindihan ko naman sila dahil siguro takot silang mawala ng trabaho. Kahit si Bea ay natakot nang lumapit sa akin dahil nasampulan na siya ng boss namin. Palihim na lamang kung mag-usap kami noon para hindi na rin siya madamay sa akin. Hanggang sa bihira na niya akong kausapin noon, Papa Dudut. Marami po siyang dinadahilan kung bakit hindi na niya ako kinakausap pero alam ko naman ang katotohanan. Naiintindihan ko naman siya. Nakukonsensya ako dahil naisali ko siya sa pakikipaglaban ko sa mali sa opisina. Sa buong 3 weeks na nasuspend po ako ay nasikaso ko na lamang ang anak ko at nagtaka ang anak ko kung bakit hindi ako nagtatrabaho. Hindi ko po siya sinagot dahil alam kong hindi pa niya maunawaan ng murang edad niya ang mga nangyari sa akin. At mas lalo tuloy akong natakot para sa anak kong babae. Naisip ko na paano na nga ba kung siya naman ang maka-experience ng mga nangyayari sa akin, Papa Dudut. Ang unang taong nagparamdam sa akin na mahina ang mga babae ay ang tatay ng anak ko. Ganon din ang aking ama. Pinamukha niya sa akin na dapat ay nasa bahay lamang ako at inaasikaso ang pangangailangan ng pamilya ko. Nalungkot ako lalo na noong nangangarap akong maging isang boss. Pero tinawanan niya lamang ako. Sinabi niya na trabaho yun ng mga lalaki. Dinagdag pa niya na maging asawa na lang daw ako ng isang boss. Hindi niya ako pinag-aral sa college dahil mag-aasawa rin daw naman ako. Kaya naman po nagsumikap ako na pag-aralin ko ang sarili ko para patunayan sa kanya na hindi lang ako babaeng pangbahay. Kahit malayo na nga ang naabot ko ay hindi pa rin siya nabilib sa kakayahan ko. Lagi po niyang sinasabi noon na malaking pagkakamali ko ang pasukin ang mundo na para lamang sa mga lalaki. Sinabi niya na mahihirapan lang daw ako at masasaktan dahil pinipilit kong ipaglaban ang pagkababae ko sa mundo ng mga lalaki. Sinabi niyang concern lamang siya sa akin dahil alam niya ang galaw ng mga lalaki. Pinatunayan ko sa kanya na mali siya, Papa Dudut, pero noong mga nakaraan ay na-realize kong mukhang tama nga ang tatay ko sa lahat ng yon, Papa Dudut. Hello, Tracy? Kumusta ka na? Ano na naman ba? Nangungumusta lang naman. Pwede ba, Ringo? Kumusta ang suspension mo? Balita ko, na-extend ka raw ng 1 week ah. Alam ko namang dahil yun sa'yo. Ikaw naman kasi lumalaban ka pa. Diyan ka lang talaga magaling, no? Ang gipitin ako. Masyado ka kasing matapang. Akala mo lahat kaya mo. Ikaw, akala mo ba kaya mo ako? Sa mga nangyayari sa'yo ngayon, aba oo. Hindi pa tapos ang laban, Ringo. Huwag kang kampante. Magsusumbong ka na naman ba sa HR? Huwag mo nang simulan. Bakit? Natatakot ka? Marami pa akong alam tungkol sa'yo. Hindi ako mapapagod na katukin lagi ang opisina ng HR para isumbong ang mga ginagawa mo. Naaawa na ako sa'yo eh. Alam mo namang lagi ka na lang talo. Nagpupumilit ka pa rin manalo. Bakit nagde-decide ka na agad dyan na talo na ako? Hindi pa ba sa lagay mong yan? Tingnan lang natin. Tingnan na lang natin? Yan ang sagot ng mga taong wala naman talagang kayang gawin eh. Oo na lang, Ringo. Oo na lang. Mahirap bang aminin sa sarili mo na talo ka na? Bakit magigil na gigil kang matalo ako, Ringo? Ganun na ba katindi ang epekto ko sa buhay mo para gustuhin mong mapabagsak ako? Alam mo… Masyado bang masakit sa ego mo na kinakalaban ka ng babae? Ay nako! O baka kasi babae lang naman ang kaya mong kalabanin? Baka masapak pa kita. Grabe! Mananapak na agad? Ganyan na ba ang epekto ko sa'yo, Ringo? Sorry kung naaapakan ko ang pagkalalaki mo, ha? Wala eh. Ang dali lang kasing gawin. Sige lang, Tracy. Hanggang daldal ka lang naman eh. Pagbalik mo ng office,
Makikita natin. Makikita mo. Makikita natin? Makikita ko? Di ba ganyan din ang linyahan ng mga taong wala naman talagang kayang gawin? Pag bumalik ka na, papahirapan kita. Tandaan mo tong sinasabi ko sa'yo. Pagsisisihan mo yung kayabangan mo. Uy, ang scary naman po! Sige na, tumawa ka ngayon. Nakakatawa ka naman kasi. Thank you sa pagtawag mo ha. Napatawa mo ako talaga. Kaya pala ayaw sa'yo ng boss natin eh. Nagigets ko na. Uy, naghahanap ng kakampi. Go lang. Magkampihan kayong dalawa. Akala nyo, takot ako sa inyo? Matakot ka talaga. Hindi mo alam kung anong pwede namin gawin sa'yo. Pinagbabantaan mo ako? Ha? Kaumay. Bakit? Gigipitin niyo uli ako? Isususpend uli? Ano pa? Sawang-sawa na ako sa ginagawa niyo kapag di niyo ako napapasunod. Pero di ibig sabihin nun, hahayaan ko lang kayo. Kung meron mang dapat magbanta rito, ako yon. Hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin. E di gawin mo kung ano man yung pinagmamalaki mong kaya mong gawin. Tingnan na lang natin. Tingnan na lang natin? Ha! Yan ang sagot ng mga taong wala naman talagang kayang gawin, di ba? Papadudot na unang nagbaba ng tawag si Ringo at naramdaman ko na nanalo ako noon. Nadurog ang ego niya sa usapang yon at alam kong kailangan ko pang maghanda dahil siguradong babawian niya ako. Hindi na ako natatakot noon, Papadudot, at gusto ko na noon na ilabas lahat ng meron ako. Mapatunayan ko lamang sa kanya na hindi ako mahina. Hindi na ako makapaghintay noon na makabalik sa opisina para harapin siya. Hindi ko na naisip pang report siyang muli sa HR dahil alam ko namang wala ring patutunguhan yon. Bala ko na lamang noon na gawin lahat ng makakaya ko sa trabaho ko. Gusto ko lang noon na i-improve ang sarili ko para ma-achieve ang mga bagay na iniisip ng iba ay hindi ko kayang gawin o hindi ko kayang abutin. Gusto ko lang noon na patunayan sa mga katulad po ni Ringo na kaya kong higitan ang minarkahan nilang limitations ko. Natapos na ang suspension ko at pwede na akong makabalik sa trabaho ko. Pinaghandaan ko yon, Papadudot, at wala akong naramdamang takot sa mga pwedeng gawin ni Ringo sa akin. Kampante ako noon dahil alam kong nasa side ako ng tama. Sa unang araw ng pagbabalik ko sa opisina, si Bea kaagad ang una kong nakasalubong. Nakita kong alanganin ang itsura niya noong nakita niya ako. Sinubukan pa nga niya akong iwasan noon pero naharang ko siya kaagad. Alam ko noon na medyo takot pa rin siyang lapitan ako dahil ayaw niyang madamay pa sa gulo namin ni Ringo. Nabalitaan ko rin sa ibang kawork namin na may posibilidad na hindi daw siya ma-renew sa trabaho dahil sa natanggap niyang suspension noon. Mula noon, nalaman din ni Ringo na nagkampihan kami ay pinag-initan na niya si Bea. Kaya nga mas lalo akong nagpursige na labanan pa si Ringo para mawala na ang takot ni Bea, Papadudot. Kamusta ka naman? Ang tagal kitang di nakausap ah. Ayos naman, ganun pa rin. May problema ba tayo, Bea? Hala, wala naman. Alam ko naman kung bakit ka umiiwas eh. Busy lang talaga sa work. Pasensya na kung hindi ako nakakapag-reply sa'yo dati ha. Di mo na kailangan magsinungaling. Alam ko naman ang totoo. Sorry Tracy, kailangan ko kasi ang trabaho ko eh. At hindi nakakabuti sa akin kung lagi kong kinakalaban ng mga superior ko. Hindi nakakabuti na nakikita nilang malapit ako sa'yo. Kasi alam mo na. Oo, alam ko. Huwag ka nang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Girl, pass na ako dyan. Basta may plano ko. Huwag mo na ako idamay dyan sa plano mo ha. Hindi na ako pwedeng masuspend eh. May sakit ang nanay ko, kailangan ko ng pera. Kaya ako nga to gagawin kasi gusto ko permanente ng protection mo at ng mga katulad natin dito sa opisina eh. Basta, kung ano man yung plano mo, labas na ako dyan ha.
Walang problema. Mahirap na eh. Ayoko na kasing mapag-initan ulit. Naiintindihan naman kita. Si Sir, lagi na lang hinaharang yung sales ko. Tapos minsan, yung mga prospect clients na inaabot ng main sa atin, pinapasa niya sa iba. Hindi niya ako binibigyan. Napaka-unfair talaga. Alam mo namang magaling din ako, di ba, Tracy? Isa ako sa top agents dito. Tapos dahil lang sa... Sorry, Bea. Hindi ko alam na ganyan na pala yung epekto ng pagtulong mo sa akin. Kaya nga pakiusap ko sana sa'yo, wag mo na ako idamay. Nagpapabango pa ulit ako ng pangalan ko kay Sir eh. Kailangan ko ng bagong sales ngayon, Tracy. Alam mo namang ako lang inaasahan ng pamilya ko. Oo naman, wag kang mag-alala. Tsaka payo lang ha, baka pwedeng pahupain mo na yung paghihiganti mo. Hindi na rin kasi yan makakatulong sa'yo. At bakit naman di makakatulong? Siyempre, may anak ka. Single mom ka. Walang ibang tumutulong sa'yo para buhayin ang anak mo. Pag-isipan mo mabuti ang gagawin mo. Naapektuhan ang anak mo nang hindi mo alam. Balang araw, ipagmamalaki niya ako sa mga ginawa ko. At saka ginagawa ko tong lahat para sa kanya. Ayoko mamuhay siya sa mundo na tingin sa kanya na porke babae siya, mahina na siya. Alam mo namang hindi yun totoo. Alam ko. Pero para sa iba, yun pa rin ang paniniwala nila. Gusto ko mang tulungan ka, pero hindi ko kaya. Takot ako hindi para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Hayaan mo na yon. Natulungan mo na ako dati. Ayos na yon. Pasensya ka na talaga ha. Okay na nga eh. Tsaka naayos ko na rin yung plano ko. Una ko talaga sasampulan yan si Ringo. Hala, Hindi na ako magre-report sa HR. Alam ko namang wala rin silang magagawa. hala, Tracy. Nakakalungkot lang na hawak sila sa leeg ni Sir. Kaya ibang direksyon na lang ang pupuntahan ko. Pero Tracy... Sigurado ako na sa gagawin ko, hindi na mamalitin ng Ringo na yan yung kakayahan ko. Tsaka si Sir, siguradong mabibilib siya sa akin. Hindi mo ba alam? Alam ang alin, Wala na si Ringo. kailan pa siya nag-resign? Patay na siya. Ha? Akala ko alam mo na. Mukha bang alam ko na? Sorry, akala ko kasi... Kailan pa? 3 days ago. Hindi ko alam. Nabaril siya ng riding in tandem. Ano raw yung motibo? Nahuli na yung nakabaril. Napagkamalan lang daw si Ringo. Paano na to? Anong paano na? Ang dami ko pa namang hinandang plano para sa kanya. Ano bang plano mo? Plano ko na pagbutihin ko lalo yung trabaho ko para tumaas ako sa eval. Tapos mag-a-apply ako sa main. Kapag natanggap ako ron, maipapamukha ako kay Ringo na kaya ko, na magaling ako. Yun ang plano. Bakit kaya hindi mo na lang yan gawin para sa sarili mo? Papa Dudut, hindi pa rin po ako makapaniwala noon na nawala na ang number 1 na kalaban ko. Hindi po ako makapaniwalang natapos ng gano'n na lamang ang laban naming dalawa. Dapat nga ay makaramdam ako noon ng saya dahil wala nang kumukontra o naninira sa ego ko. Wala na yung taong nagpapakulo ng dugo ko sa tuwing maaamoy o makikita ko. Wala na akong kalaban sa promotion at wala na yung taong dahilan kung bakit ako na-challenge para pagbutihin ko lagi ang trabaho ko. Wala na. Doon ko po na-realize kung ano ang naiambag ni Ringo sa pagkatao ko. Siya ang naging dahilan kung bakit patuloy kong ginagalingan sa trabaho ko at mapatunayan lang sa kanya na mali ang iniisip niya at ng mga katulad niya tungkol sa akin. Masyado po kasi ako nag-focus na ma-recognize niya ang kakayahan ko nang hindi ko man lang naiisip na sapat nang ako mismo ang makita ko noon na dahilan para mag-improve. Ilang buwan nang nakakalipas noong nawala si Ringo at hindi na katulad ng dati ang buong buhay sa opisina. Mas naging payapa na hindi dahil sa wala na ang kalaban ko kundi dahil nahanap ko na ang kapayapaan sa sarili ko. Nag-decide na ako noon na mag-file ng resignation dahil hindi na ako masaya sa environment ko. Naging toxic na ang opisina para sa akin at kabilang na ang mga tao doon. Papa Dudut, natanggap kong may mga tao na hindi tatanggapin kung ano ang kakayahan mo, pero ayos lang sa akin yon.
wala kang kailangang patunayan sa kanila dahil kilala mo ang sarili mo. Maging mabuti ka para sa iyo at hindi pwedeng nakasalalay lamang sa ibang tao ang iyong halaga. Pwedeng hindi maniwala o magtiwala ang iba sa iyo pero sana'y huwag umabot sa punto na ikaw rin mismo ay hindi magtitiwala sa sarili mo. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat sa pagbasa at pag-unawa. Ako po ang inyong kabarangay forever, Tracy. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.